Itong sasakyan na to mga kainags, sa sasakyan ng kapitbahay natin, laging nababangga to. Una ko nakita nasira to, yung gilid sa kanan. Tapos sinaksak yung gulong nito sa kanan. Tapos yun, ngayon iyan na naman yung sira oh. Sa unahan na naman. Sa tuwing dumadaan ako rito, laging may bagong sira yun, laging may bangga. Yung tinatawag nating meron tayong tinatawag na ganyan dito sa Canada, yung Canadian worst driver in Canada. Parang ganoon. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ang bihira. Basta yung huli kong nakitang nadali yung sasakyan niya, yung gilid sa kaliwa. Tapos nung isang araw naglakad-lakad uli ako rito, sabi ko ba may bago na namang sira yung sasakyan niya. Yung harapan nga. Ang bihira. Delikado makasabay sa daan yung mga ganun bihira. Paano kayo nakakapasa ng yun? Paano kayo nakakakuha ng lisensya yung mga ganun Di ba syempre magro-road test ka O baka naman hindi pa nakapasa sa road test. Actually maraming ganyan dito sa Canada yung hindi pa nakakapasa sa road test, nagda-drive na. Pero nakapasa na sila sa written. Hay, November na. Isang linggo na lang at ilang araw na lang mga kainags Nako po. Yan, itong mga dahon ng puno na to matibay pa rin Hindi pa rin nalalagas Pero yung mga ibang dahon dito mga kainags, kung napapansin yung ganda na ng kulay Ayan, tsaka yun ganda na ng kulay nung mga dahon na yan Wow. Nako po, ay walang dahon yung ulo ko, pambihira. Ang bihira naman. Ang ganda ng mga sasakyan na to mga kainags Mga vintage car Ayan Tsaka to mga 1950s siguro yung mga sasakyan na yan Ang gaganda ng mga dahon ng puno mga kainags Ayun sa likuran natin nag-iiba na rin ang kulay niyan. Yung nasa likuran natin gaganda na ganda tingnan. Beautiful. Huwag nyo lang tingnan yung ulo ko. Baka nasilaw kayo. Kita nyo yan mga puno Yan, naglakad-lakad lang ako kasi ang ganda ng panahon. Ay, hindi talaga malamig. Masarap maglakad-lakad. Masarap mamasyal mga kainags. Masarap mamasyal. Tapos yung ulap natin ang ganda. Hello. Yan yung amo mo. Ha? Nagluto na si mama. Bumili na rin maraming plato tsaka baso. Ito. Ayun na. Kamera sa video. Ito na nga pala yung ko mga kainags, yung mga airsoft guns ko nung naglalaro pa tayo ng airsoft. Nung isa pa tayong temporary foreign contract worker dito sa Canada, isa sa mga libangan natin. So ito rin yung sinasabi ko sa inyo nung pumunta tayo dun sa Force on Force, yung nakarang vlog natin, nasabi ko ay pupunta tayo bago mag-winter. Or kasi maganda doon kahit na winter, may snow sa daan, pwede tayong maglaro ng airsoft, ng play o ng game. Doon mismo kasi indoor kung tawagin yun sa loob. So maraming pumupunta roon pag araw ng Sabado. Kasi pumupunta kami doon dati pag Sabado. Mas maganda pag maraming player ng airsoft game. So mapakita ko lang sa inyo mga kinis, kasi gusto ko rin lang na syempre i-prove sa inyo na naglalaro talaga tayo ng airsoft. Kasi ayoko naman na sinasabi ko sa mga nakarang vlogs natin na naglalaro ako ng airsoft pero wala naman ako may pakita. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung maliit ko. Ito yung aking pistol na airsoft mga kainags. Kaya lang ang problema rito, ito. Merong nawawalang parts dito sa aking pistola. So ang nawawala rito, yan CO2 yan mga kanis, lalagyan mo ng CO2 dito. Kaya lang ang problema, itong aking yung magazine nya, teka lang kunin natin magazine teka lang sandali. Yan. So dito kasi ang nawawala rito yung dito nyo, yung panghigpit, lalagay mong ganyan yan lalagay mong ganyan yan. Tapos ito, meron dito mo lalagay yan. Ang problema, kung napapansin nyo, nawawala yung, meron pang tornilyo yan. Igaganon mo yan. Hihigpitan mo para ito.
tataas yan, tapos may pin doon yan, mabubutas yun, papasok yung CO2 niya. Yan, siguro nagigets nyo ako, no? Yun ang hahanapin natin. To tamang-tama, pupunta tayo doon sa airsoft, sa force on force, tatanungin natin baka meron silang pyesa para dito. Pero tingin ko meron yan para sila rito, panghigpit. Hindi kasi natin magagamit to eh. Yan, so pero ano to, mga kainis, parang tunay ito, pati yung bigat niya, no? Yung bigat niya, pati yung ano niya, oh. O, di ba? Parang tunay. O. Teka lang. Merong safety. O, di ba? Pag naubusan din siya ng bala, ganyan din ang mangyayari sa kanya pa. Parang tunay na baril, no? Alright. O, di ba? Meron din siyang ano. O, di ba? Pinapakita ko lang to doon sa mga wala pang ideas, no? Sa paglalaro ng sports ng airsoft. So, meron tayo nito. Yan. Teka muna, isin ko muna, tapos lagyan nga muna natin. Wala bang nawala? Baka ito mawala pa tong... Alright, okay. Huwag nating walain to. Okay. Secure natin yan. Tapos so nga pala, ang bala ng BB doon sa mga hindi nakakaalam ay ito. Yan. Sakit yan pag tumama sa'yo, no? Balik natin yung game natin ulit dati, hobby natin. Tapos ito mga kainex ay niregalo sa akin to ng landlord ko nung 2014 kasi kami nagbabantay ng bahay niya. So nabili niya naman to sa Red Deer. Yan yan, oh. Ano to? Electric siya. So dati meron din akong digas. Binenta ko na yung digas. Kompleto, medyo mahal ang pyesa noon eh. Mahal ang pyesa, pati magazine. Kaya lang yung magazine noon 30 lang or 30, 35 lang yata ang maximum. Hindi katulad nitong aking electric, 400 rounds yan. Yung kanyang magazine, mga kainags, ayan, no? O, diba? Ito yung battery niya, ito. So hopefully sana hindi pa ma-drain, ano? Sana okay pa rin siya. Pero okay lang kasi pwede naman tayong bumili ng battery doon sa Force on Force. Alam ko nagbebenta rin sila nito or pwede tayong bumili online. Yan, tapos may mga magazine tayo. Ito yung magazine natin. Bubuksan mo lang yan, no? Lalagay mo yung mga bala dyan. Alam ko 400 ang isang ano nito, buo nito, yan, no? Marami. So meron pa akong isang magazine na ganito dyan. Tapos mga uniform ko, nandyan din, nakatago pa. Pati yung mga safety gear natin, nandyan pa, nakatago pa. Yan. Ito yung charger. I-charge na natin siya para masubukan natin siya, mga kainags, ano? Yan. O, parang tunay din to, no? Pati yung bigat, mga kainags, ano? Pati yung bigat niya. O, diba? Pucha, baka makita tayo ng kapitbahay natin, nakabukas yung bintana natin, baka sabihin eh. So yan, pinapakita ko lang sa inyo ng kainags, ano? Gamitin natin ito. Ito yung gagamitin natin sa paglaro natin ng airsoft. O, diba? Pinakita ko lang para ano. Bala ko, itong darating na Sabado, bago dumating tong Sabado na to, yayain ko yung mga kaibigan ko, pati yung mga kasama ko sa trabaho, ng mga kasing edad ng ating bunsong prinsesita. Kasama natin sa trabaho kasi mahilig din daw sila sa ganito eh. Subukan nila. Alam ko sigurado pag nasubukan nila na maglaro ng airsoft, sigurado maa-addict yung mga yun. Bibili ng sariling mga airsoft guns yung mga yun. Bihira. Sigurado yan. Kasi ako, ganun din ang nangyari sa akin. Sabi ko, sige, try ko lang. Sama ako. Abay, nung nagratrata na kami, abay, nag-enjoy ako. Sobra. So, alin ko muna to. I-charge ko muna tong battery. Tapos papakita ko sa inyo sa mga susunod na vlogs natin kung paano mag-works to. Para doon sa mga hindi nakakaalam. Ha? O tama-tama, may ng konti magluluto na si Mahal na Reyna ng hapunan namin. At ako'y maliligo muna. Pinasyal ko yung mga aso. Magpapalit lang muna ako ng damit. Tingnan natin tong niluto ni Mahal na Reyna. Nako, pansit. Eto nito, ano? Pansit ba to? Pansit nga, mga kainis. Tingnan nyo, sarap oh. Nako po, napakasarap. Very healthy. Parang mas gusto ko yung... Huwag masyadong cook yung gulay, ma. Tapos ito, nako, sinigang na baboy, mga kainags, ano, busy ang ating Mahal na Reyna at hahaluan niya pa ng bawal sa akin, no? Mga bawal sa akin yung mga niluluto niyan, eh. Hindi ako mahal niyan, eh. Anong itatapon ko? Tatapon ko ba yung basura? Basura? O sige, ay nga pala, punong-puno na yung basura natin, ano? Tapon na natin. Sige, mga kainags, so kakatapos lang natin pasyal yung mga aso natin.
At pinakita ko yung sasakyan ng kapitbahay natin doon, ma. Sabi ko, napakagaling na driver ng kapitbahay natin. No? Huwag kayong mag-alala, medyo malayo naman yung bahay ng kapitbahay natin. At saka hindi natin kaututang dila yun, mga kainis. Ano yun eh, parang mga galing sila sa yung mga race nila, parang mga Somalia race, gano'n. Yan. Bango napakasarap niyan, mahal arena. Luto na ba yan? Pansit ba yan? Hahalo mo pa ng pansit yan? Ha? Naka naman talaga. Parang bang pag nakikita mo ako, parang nabubusit ka sa akin. Ay. Ba yan? Ano? Ha? Anong ginagawa nyo dyan? Ako, nag-aabang tong dalawa na to. Nalalaruin natin sila, mga kainag. Ito, pinapatapon sa atin ni Mahal Arena. Pinawisan ako, kaya hindi ko masyadong naramdaman yung lamig ngayon. Gawa ng ginala natin yung mga aso natin at medyo warm ang ating pakaramdam ngayon. Ay, ba't ko ba dito tatapon mali Yan sinasabi ko na nga, kakablog ko ng kakablog eh. Mali yung paglalagyan ko ng basurahan. Ayos. Eto pa. Ayos. Pakita mo yung yung ginagamit nating mantika. Pakita mo na itong ginagamit nating mantika ay olive oil. Ayan olive oil. Kung bira ba kaya isipin nila yung ginagamit nating mantika, yung mumurahin eh. Mumurahin na naman ako mga subscriber natin. Mga haters natin, mumurahin na naman ako rito. Just for the vlog, mga kainags ha. Ang bihira. For entertainment purposes only. Yeah. Dati nung nasa Pilipinas ako, mga kainags, pagka merong ino-order ng mga Starbucks yung mga kaibigan ko, mga kilala ko, sabi ko, pwede bang akin na lang yung cup? Tapos ang gagawin ko, magtitimpla ako ngayon ng 3-in-1 coffee. Tapos ilalagay ko rito sa hiningi kong lagayan ng Starbucks. Tapos yung kape, Tapos lalabas ako ng bahay. Diba? Lalabas ako kunwari, dala ko yung Starbucks, ganun ako. Papakita ko talaga syempre yung kape na Starbucks para feeling sikat, mga kainis. So, parang feeling na talagang affordable, kayang-kaya mong bumili sa Starbucks nung time na nasa Pilipinas tayo. Okay, Diba? Katulad ng kwento ko sa'yo dati, nag-aaral ako sa Adamson University dati, pero tumatambay ako sa harapan ng Lasal para lang masabi ng mga ibang tao na dumadaan sa harapan ng Lasal, Lasalista rin ako. Pero ang totoo niyan, peke, mga kainis, Yan. Pero ngayon, tunay na Starbucks na to, initin ko lang kasi hindi natin naubos, ginala kasi natin yung mga aso natin. Ang lamig na. Sino bang gumagawa nun dati? Yung lalagay sa lagayan ng Starbucks yung 3-in-1 coffee, tapos lalabas ng bahay, diba mga kainis? So, tapos papakita sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, or papapicture, nanggaling ako sa Starbucks, Nasa unahan pa yung Starbucks ng cup kaysa sa mukha Pag nagpa-picture, tapos ipopost natin sa Friendster. Alam niyo yung Friendster, di ba, nung araw? Tapos Facebook, di ba? Late na natin nalaman yung Facebook Friendster pa dati, nakagano, Ang bihira. Hindi, nakakatawa lang pagka naalala natin yung mga nakaraan dati, Nung mga unang araw na inaabot pa lang natin ating mga pangarap sa buhay. Di ba, mga kainags, Busy si Mahal Arena. Ayan, binagsak na po yung pansit. Ang paborito natin. Naku, tanginan talaga naman. Pakita mo yan na may kawali ko. Ay, anong yung kawali? Ba't maganda lang yung kawali mo, Kaya mo yung kawali, pambihira naman, Importante nila, yung pagkain, nakikita. Yan, Yan kasi maraming mga nagko-comment, yung kawali daw natin, pwede nang palitan. Baka daw pwedeng palitan na kasi gas-gas na raw. Yung teflon. Ha? Eh, wag ka naman. Palitan, sana sinayang palitan na. Sayang naman yung maraming pera natin. Ang bihira, kung di natin sasabihin na papalitan natin yan. Diba? Sabi nga nila, sabihin mo na yung magandang positive. Dapat always think positive, always say positive para magkatotoo. Tara, baka nabubusit na kasi si Mahal Arena rito, makalisa nga. Ngayon nabunga ako, hindi niya papakinggan yung mga pinapakinggan niya online. Yan, so nainit na natin sa tapos isasali na natin dito sa sa lagayan ng Starbucks, mga kainags, may natapon konti, O, di ba? Tapos tatakpan lang natin ang lids siya ng Starbucks. O, tapos lalabas tayo ng bahay ngayon. Iinom-inom tayong gano'n, Nasa labas ka ng daan. Nakaganon ka, syempre. Paano nila makita yan kung itatago mo? Ay, di. Tapos inalabas mo yung logo ng Starbucks, para malayo pa lang. Uy, social si Inags, Starbucks, Ang bihira. Lupit to. Paano nangyari yun, di ba? Kahit yung mga kaibigan mo, diskumpiyado, paano ka nakabili sa Starbucks, hindi nila alam, peking kape. Hiningi lang yung cup nung Starbucks.
Ayun, oh, mga kainex. So, luto na yung pansit ni Mahal na Reyna. Oh. Pinagmamalaking pansit, oh. Nako po, napakasarap. Pwede ba tikman? Tikman ko na. Hindi ko pa nga naanit tubig eh. Dapat naanit. Dapat ano pa? O, painitin daw muna. Nag-dry pa na. Kailangan madry-dry para nung konti kasi medyo mabasa-basa pa raw yung kanyang nilulutong pansit. Nako, Panginoon, napakasarap mga kainex. Oh. Okay lang, masarap na yan. Yung masabaw, nako po. Nakalaman talaga. Tikman natin. Tara, let's go. So ito na mga kainex, so titikman na natin yung pansit ni Mahal na Reyna. Pwede ba ako umupo dyan? Nako po, Panginoon. Tikman muna natin, ito na. Nako, kita nyo naman yung usok-usok pa lang mga kainex, talaga namang napakasarap na, no? Aha, tikman, tikim nyo. Bango. Panalo nga. Sarap. Pagdampi pa lang ng pansit sa dila ko tsaka sa labi ko, alam ko agad masarap na mga kainag. Ano? Panalo yung lasa. Panginoon, salamat po. Sarap mga kainags, ano? Eto na. Uy, luto na yung niluto ni Mahal na Reyna pala. Ito, mga kainags, yung sinigang niya. Naku, tingnan nyo naman mga kainags. Oh. Kita nyo naman, napakasarap. Hipon, sinigang na hipon na may kasamang baboy. Ano? Tsaka yung pansit, mukhang nabusog na ako. Busog na ako. O, tawagin na sila at makakain na tayo. Nak. Bibirahin ko naman ngayon yung sinigang mga kainags. Ay, bawal sa akin yung sugpo. At na naman tayo nito. Gulay na lang at sabaw. Yun na lang tirahin natin. Wag lang yung hipon. Siguro pwede isang, wag na, bawal eh. Kailangan magkaroon tayo talagang disiplina sa sarili natin. Baka, actually, yung gout ko, wala na nga, hindi na nga umatake, no? Talaga naman, bumaba na yung gout natin, yung uric acid natin, bumaba na, mga kainay. Ano, from 560 to 390. 390. Kung makahoy ka, teka muna mga kainay, talagang sandali lang mga kainay. Kanina pa pala ako tinatawag kaya nabuisit eh. Buksan na natin itong pinapayos ni Mahal na Reyna. Yun, ganda oh. Ganda mga kainis. So, pinapayos natin ni Mahal na Reyna yan eh. O, diba? Ready na sa Pasko. Okay na yung mga hugasan dyan. Hugasan na natin. Ito na yung mga hugasan, no? Yan, nako po, Panginoon. At syempre, mga kainag, sino pa ba maghuhugas? Kundi, ang nag-iisa, walang katulad. Ha? Okay na, hugasan na. Oh. At least meron man lang tayong may contribute kay Mahal na Reyna. Sarap ng luto mo, ha? Oh. Ha? Eh, ano mo yan? Eh, ano, kakainin ko pa bukas yan. Sarap ng pansit, sarap nung sinigang, mga kainan. So, sarap, grabe. Busog kamay. Teka muna, maghugas muna ako rito. Tanggalin nga muna natin itong mga pinagtiktikan ng hugasan natin. Yan. Dito na natin lagi. Huwag natin tanggalin. Saka na yan, hugasan natin yan. Ayos. So, ito na nga pala yung mga binili nating mga baso kanina sa Dalarama, mga kainags. So, napakinabangan natin, ano? Ay, pakibilang naman dyan yung mga baso na binili natin. Tsaka yung mga plato. Ilan ba yung nilabas mo? 4? Baka mabawasan, baka maging 3 na lang, ha? Ha? Yan. So, ito yung mga binili natin kanina, oh. Dalarama. Ang bigat. Binilang mo ba yung mga baso natin? Tsaka mga tasa? Bakit? Baka mabuwasan. Yan, suhugas muna tayo. Ang bihira. Ay, nako po. Salamat sa Panginoon. Natapos na naman ang isang gabi natin at natapos na naman ang isang araw na vlog natin, mga kainags, ano? At pasukan na naman bukas. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, magbanat ng boto. Meron tayong pambayad sa bills. Yan. So, maraming salamat sa panonood, mga kainis. And don't forget to subscribe, click the like button, leave a message. At maraming salamat po ulit. Goodbye lang tayo. Hanggang sa muli. Hira ka naman. Hindi, pakiano mo yan. Pakibalot mo. Nagpaalam na ako. Pambihira naman. Maba na naman yung vlog natin. Ikaw talaga.